Hinamak na manugang. Kabanata 611. Ang mga matingkad na pulang elektronikong numero ay patuloy na tumatalon. Lalong naging berde rin ang mukha ni Bahong. Tumangala siya sa gulat at nakita niya sina Alex Dixon at Ang Shanming na natatakpan ng halo. Kahit na hindi niya alam kung ano iyon, maaari niyang hulaan na ang halo na ito ay maaaring magligtas ng kanilang mga buhay. Nagnganga ang ngipin ni Bahong. Hindi siya handang mamatay dito at hindi man lang siya nakaganti. Mamatay ka na lang ng walang halaga. Bigla siyang napaluhod sa harap ng halo at umiyak ng mapait. Master Dixon, patawarin mo sana ako sa aking pagkabulag sandali. Iyo mo ang aking buhay. Ngayon ko lang nalaman na ang aking kapatid ay gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang kanyang kamatayan ay ganap na ang kanyang kasalanan. Ako ay nabulag ng langis ng baboy at gusto talaga makipagdeal sa'yo. Siya ay umiyak ng labis at kaawa-awa. Hindi napigilan ni Ang Shanming na sabihin, "Damn it. Binigyan ka ni Master Dixon ng oras para pag-isipan ang iyong sarili. Handa ka na bang magmuni-muni sa iyong sarili ngayon?" Nagmuni-muni ako sa sarili ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat inatake si Master Dixon. Mabilis na sinabi ni Bahong, nakikiusap ako kay Master Dixon na makitang babae ako. Dahil maikli ka, hayaan mo akong mabuhay. Habang nagsasalita siya, bigla niyang itinaas ang kanyang lapels at ipinakita ang isang kaakit-akit na bahagi. Sa isang malambing na mukha, sinabi niya, basta si Master Dixon ay handang maging mapagbigay, mula ngayon, handa akong maging alipin mo at paglingkuran ka ng mabuti. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Pupunta ako. Napatulala si Ang Shanming. Hindi na siya makabalik sa kanyang katinoan. Mapang-akit na itinaas ni Bahong ang kanyang ulo at maayang tumingin kay Alex Dixon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Alam niya ang kanyang alindog. Hindi lamang siya maganda, ngunit ang kanyang figure ay sobrang init din. Ang surging area ay lalong malaki. Kahit saan siya maglakad, hindi makatingin sa malayo ang mga lalaking nasa tabi niya. Dahan-daang tumayo si Bahong at may kaakit-akit ng ngiti, isa-isa niyang tinanggal ang mga damit sa kanyang katawan. Master Dixon, sa tingin mo ba maganda ako? Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Matutugunan ko ang lahat ng iyong mga espesyal na hinihiling. Hindi siya nagpapigil at diretsyong tumayo sa harap ni Alex Dixon. Pinaikot-ikot niya ang kanyang baywang at gumawa ng lahat ng uri ng kaakit-akit na pose. Nanlalaki ang mga mata ni Ang Shanming at sa sobrang takot ay mabilis siyang lumingon. Fuck! Gaano man kabisyo ang babaeng ito, naging madraste siya sa huli. Bawal siyang mostiyahin. Master Dixon, ano ang tingin mo sa akin? Inikat ni Bahong ang kanyang maselang katawan at ginamit ang lahat ng pamamaraan na natutunan niya sa kanyang buhay para makita ang mga lalaki. Dahil dito, matagumpay niyang naakit si Long Shanye at kinuha siya bilang ikawalong asawa. Kahit na ang isang taong tulad ni Long Shanye na nakakita ng mundo ay nahulog sa ilalim ng kanyang palda. Si Alex Dixon naman, isa lang siyang utu-uto, kaya paanong hindi siya malito sa kanya? Si Bahong ay may ganitong uri ng kumpiyansa. Lalo na nang makita niyang interesado siyang nakatingin sa kanya si Alex Dixon at hindi siya tinigilan. Mas lalong pumikit si Bahong at sadyang ipinakita ang pinakanakatutukso na bahagi ng kanyang katawan sa nilalaman ng kanyang puso. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig si Alex Dixon na tumawa ng mahina. Gumawa siya ng S na hugis at nagbigay ng sakit-sakit ng ngiti. Master Dixon, anong tinatawa-tawa mo? Umiti si Alex Dixon at sinabing, natatawa ako sa pangit mo, pero hindi ko alam ang sarili kong limitasyon. Kumpara sa asawa ko, naiinis ako kapag bitbit mo ang kanyang sapatos. Ang asawa mo. Napabuntong hininga si Bahong at galit na sinabi, pwede bang mas maganda ang asawa mo kaysa sa akin? Sa mata ko, ang asawa ko ang pinakamagandang babae. Natigilan si Bahong. Nakaramdam pa siya ng matinding selos sa kanyang puso. Anong uri ng babae ang maaaring makakuha ng Alex Dixon, tulad ng isang makapangyarihang tao, upang maging tapat sa kanya? Sa sobrang inggit niya ay nabaliw siya. Kung hindi siya isinilang sa mga hindi sana siya nakintal ng pananampalataya mula pa noong bata pa siya at gustong magtrabaho para sa baklan. Hindi siya magiging tulad ngayon, tulad ng isang gamo-gamo na lumilipad sa apoy, na tumuntong sa kailaliman sa isang hakbang.
Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, nagkibit-balikat siya at sinabing, tapos na ang oras. Biglang bumalik sa katinoan si Bahong. Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Sa ilalim ng matinding pagnanais na mabuhay, bigla siyang lumuhod sa lupa at umiyak ng malungkot. Master Dixon, iligtas mo ang aking buhay, nagkamali ako. Nakikiusap ako kay Master Dixon na iligtas ang aking buhay. Ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan gaya ngayon. Walang halaga ang kamatayan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ituturo siya ng mga babilang isang makasalanan. Iisipin pa nga nila na kasalanan nila ang pagkamatay niya. Ang pulang numero sa timer ay tumalon sa huling segundo. Tuldok. Sa labas ng Coliseum. Napapalibutan na ng itim na grupo ng mga armadong gwardya ang buong Coliseum hanggang sa puntong walang kahit isang patak ng tubig ang makalabas. Ang mga tao sa paligid ay inilikas lahat. Ilang truck ng bumbero ang nakaparada sa gilid, kumikislap ang mga pulang ilaw. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Anshan Longyi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila tumanda ng 10 taon. Tinitigan niya ang pabilog na Coliseum, ang kanyang mga kamao ay walang kamalay-malay na nakakuyom. Kung ano ang naiwan sa loob, iyon ang kanyang bunsong anak, ang pinakainiibigan niya. Walang nakakaalam na kapag ginawa niya ang pagpipiliang ito, ang kanyang puso ay parang tinaga ng kutsilyo. Pero, ang kaluwalhatian ng Angshan clan ay hindi masisira ng ganoon lang. Hindi niya maaaring hayaan ang buong Angshan clan na sirain ang kanyang mga kamay. Kahit na siya ay walang awa sa buong buhay niya, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang mamula ng bahagya. He murmured, kung hindi ko siya spoiled simula bata pa siya, hindi ko hahayaan si Aming na gumawa ng ganoong katangahan. Ako ang nanakit sa kanya. Dad, it's not your fault. Mabigat din ang loob ni Angshan Cheng. Bagamat ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi man lang dinidisiplina at nagdulot ng hindi mabilang na mga kaguluhan, at paulit-ulit na pinagalitan at pinarusahan, kahit na ano, siya pa rin ang kanyang kapatid na may kaugnayan sa dugo, at ang kanyang mga kamay at paa ay magkadugtong sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang sumigaw sa alarma ang isang bodyguard. Saan nagpunta si Master Dixon? Ano? Nawala si Master Dixon. Biglang bumalik sa katinoan si Angshan Cheng at tumingin sa paligid. Oo naman, wala si Alex Dixon sa karamihan. Sa oras na ito, itinaas din ng Soaring Mountain Dragon ang kanyang ulo at tumitig sa Coliseum, bumulalas. Hindi kaya nakalabas si Master Dixon sa oras. Sa sandaling ito, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Bang! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw, na para bang ang langit ay gumuho at ang lupa ay gumuho. Sumibol ang itim na usok at ang mga apoy ay sumayaw ng ligaw. Ang malaking pabilog na Coliseum ay dahan-daang gumuho sa gitna ng malaking pagsabog, na bumagsak sa isang malakas na putok. Napuno ng usok at alikabok ang kalangitan at pinawi ang araw. Nasa loob pa si Master Dixon. Laking gulat ni Angshan Cheng kaya namula ang kanyang mga mata. He roared crazily, mabilis na pumasok. Kahit na ano, kailangan nating mahanap si Master Dixon. Kung wala si Alex Dixon, hindi na muling babangon ang Angshan clan, at magiging walang kabuluhan ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Puno ng malamig na pawis ang katawan ni Longshan. Panay ang tingin niya sa Coliseum na sumabog. Suray-suray siya at muntik na siyang matamba. Nagbayad siya ng napakalaking halaga, at wala siyang pakialam sa buhay ng kanyang anak. Paano niya nasayang ang effort niya ng ganito? Hindi kaya ang kinabukasan ng Angshan clan ay itinadhana ng langit? Nakatadhana ba silang sirain ng mga tulisan? Sa sandaling ito, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa makapal na usok. May isa lang. Walang iba. Zero. Natahimik ang mga tao habang nakikita sa figure. Sino ang maswerteng nakalabas ng Coliseum ng buhay? Kabanata 612. Ito ay, nagsikip ang mga mag-aaral ni Angshan Cheng, at nakalimutan pa niyang huminga. Nang inag ang katawan ni Soaring Dragon, at napasigaw siya sa hindi makapaniwala, Aming. Ang figure na naubusan ng makapal na usok ay si Angshan Ming. Tatay. Mabilis na tumakbo palabas si Angshan Ming mula sa usok at walang katulad na nasa sabik, si Master Dixon ang nagligtas sa akin. Si Master Dixon ay isang Diyos, kahanga-hanga. Napuno ng pagkabigla ang mukha ni Mount Long. Hindi niya akalain na hindi masasaktan ang kanyang bunsong anak.
Pinigilan niya ang kanyang pagkakabigla at nagulat siya. Sinulyapan niya ang katawan ni Ang Shanming at nagtanong, nasaan si Master Dixon? Oh, nandoon pa rin siya. Bago pa matapos si Ang Shanming, bigla siyang sinampal ng dragon at itinumbo siya sa lupa. Galit niyang sigaw, bakit hindi mo inilabas si Master Dixon? Mabilis na sinabi ni Ang Shanming, Tay, nananatili sa loob si Master Dixon. May gagawin daw siya. Nakahinga ng maluwag si Longshan nang marinig niyang ligtas at maayos si Alex Dixon. Naguguluhang tanong niya, nasa loob si Master Dixon. Ano pa bang dapat gawin? Umiling si Ang Shanming at sinabing may nalilitong mukha, ito, hindi ako sigurado. Nagkaroon ng pagsabog sa Coliseum ngayon lang, at nagtatago siya sa light ball ni Alex Dixon. Hindi siya nasaktan. Ito ay tila isang manipis na layer ng liwanag, ngunit maaari talaga nitong harangan ang mga malalakas na shockwave mula sa labas ng mundo. Hindi banggitin ang panginginig ng boses, kahit ang tunog ng hangin ay hindi matukoy. Sa labas ng halo, lumipad ang buhangin at mga bato, at gumuho ang buong lugar. Ngunit sa loob ng halo, ito ay ganap na tahimik. Ang maririnig lamang ng isa ay ang mga ingay sa paligid. Si Bahong, nakaakit-akit lang na sumasayaw, ay agad na idiniin ng semento. Kasunod noon, isang tumpok ng mga durog na bato ang dumidiin. Hindi alam kung siya ay buhay o patay na. Nakaupo si Ang Shanming na paralisado sa halo, tinitingnan ito ng may matagal na takot. Pagtingin niya sa mga guho sa paligid niya, nakaramdam siya ng matinding takot. Kung hindi dahil sa pagpasok ni Alex Dixon, paano niya napanatili ang kanyang buhay? Siya ay pinatay ni Bahong o pinasabog ng bomba sa kanyang katawan. Maswerte man siya, hindi siya makakatakas sa purgatoryong ito ng buhay. Nagulat din si Ang Shancheng, ngunit nakabawi na siya sa kanyang pagkagulat. Sinasamba pa niya si Alex Dixon. Nailigtas niya si Aming mula sa ganitong uri ng pagguho ng lupa nang walang anumang pinsala. Natatakot siya na si Alex Dixon lang ang makakapagligtas kay Aming sa ganoong sitwasyon. Mapalad na ang gayong eksperto ay kaibigan ng angka ng Ang Shan, at hindi isang kaaway. Hindi niya napigil ang sabihin, Tay, hindi pa lumalabas si Master Dixon. Magdadala ako ng ilang tao para hanapin siya. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang mga tao sa pagkaalarma. Ilang malalaking itim na anino ang lumabas mula sa usok at alikabok. Sumakay si Alex Dixon sa likod ng isang itim na oso sa gitna. Kalmado ang kanyang ekspresyon, maging ang kanyang buhok ay hindi magulo. Sa kaliwat kanan niya, may tigre at leon. Ang kanilang mga dibdib ay nababalutan ng baluti, at sila ay nababalot ng dugo. Dahil sa matatalas nilang mapuputing ngipin, maraming tao ang nanginginig. Sa isang iglap, ilang hiyawan ang nagmula sa karamihan. Hindi ba ito ang tatlong Beast Kings mula sa Coliseum? Ang mabangis na oso na iyon ay minsang nakipag-away sa 5 mabangis na tigre sa entablado ng War Beast at pinunit ang mga ito. Wala talaga itong kadena na nakakabit dito. Gusto nilang kumain ng tao. Naghiyawan sa alarma ang karamihan. Ang ilan sa mga taong mahiyain ay nagtakbuhan sa takot. Ang tatlong halimaw na ito ang pinakamakapangyarihang kayamanan sa Coliseum, lalo na ang dambuhalang itim na oso, na kilala bilang hari ng mga warbeast. Ito ay pinaamo ng mga halimaw na tamers na namamahala sa mga warbeast mula nang ito ay ipanganak, at ito ay lubhang mabangis. Nakaranas na ito ng mahigit 100 labanan sa entablado ng warbeast, at sa bawat pagkakataon, pupunitin nito ang kalaban. Bukod dito, noong nakaraang taon, may isang eksperto na nag-claim na siya ay isang cultivation master na umakyat upang hamanin ang Bear King na ito. Ang kanyang katawan ay lubhang malupit. Sa harap ng lahat, hubad siya ng dibdib at pinutol siya ng 12-dosenang tao gamit ang mga pakwan na kutsilyo. Ilang puting marka na lang ang natitira sa kanyang balat. Sa huli, umakyat sa entablado ang hard body master na ito para labanan ang Bear King. Gayunpaman, wala pang 5 minuto, napunit ang kanyang tiyan ng itim na oso at namatay siya sa lugar. Hindi mabilang na mga pares ng gulat na mga mata ang nakatitig ng diretso, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkabigla. Ang tatlong mabangis na hayop na ito ay sobrang ligaw at mahirap paamuin, ngunit sila ay talagang masunurin tulad ng tatlong maliliit na aso sa ilalim ng mga paa ni Alex Dixon. Nakaharap sa mga nakakagulat na tingin mula sa lahat ng direksyon, si Alex Dixon ay sumakay sa Bear King at lumakad pasulong.
Ibinaba niya ang ulo at mahinang sumigaw. Tumigil ka. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang itim na oso ay talagang humiga sa lupa at masunurin siyang pinababa. Samantalang ang leon at tigre na sumusunod sa likuran ay agad din silang humiga, na parang magalang na binabati ang kanilang amo. Tumalon si Alex Dixon mula sa likod ng oso at naglakad patungo sa karamihan. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Dragon 1. Mabilis siyang pumunta sa harapan at nagtanong. Master Dixon, okay ka lang? Ayos lang ako. Tumayo si Alex Dixon at sinabing, maghanap tayo ng lugar para ikulong ang tatlong mabangis na hayop na ito. May silbi ako sa kanila. Saglit na nag-alinlangan si Longshan at magalang na sinabi, Master Dixon, ang tatlong mabangis na hayop na ito ay mabangis at mahirap paamuin. Kung gusto mong palakihin sila bilang mga alagang hayop, bibili ako ng ilang batang tigre. Maaari mo silang palakihin mula pa sa kanilang kabataan. Umiling si Alex Dixon. Huwag kang mag-alala, pinaamo ko na sila. Kung wala ang utos ko, hindi sila mangangahas na saktan ang sinuman. Nagkatinginan ang karamihan. Ang tatlong halimaw na ito ay matagal nang nakikipaglaban sa Colosseum, at sila ay mas mabangis pa kaysa sa mga ordinaryong hayop. Kahit ang mga beast tamers ay hindi nang ahas na lapitan sila. To think na masusupol sila ni Alex Dixon sa napakaikling panahon. Ang binatang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Nang makitang nakapagdesisyon na si Alex Dixon, inutusan ni Longshan ang kanyang mga bodyguard na magmaneho ng kanilang mga truck upang ihatid ang tatlong mabangis na hayop palayo at humanap ng lugar na tirahan sa kanila. Saktong pagdaraan ng tatlong truck, sumigaw si Alex Dixon. Umakyat ka na. Ang tatlong mabangis na hayop ay sabay na tumalon sa mga karwahe at masunerang humiga. Ang mapagpakumbaba na ugali na ito ay parang pusa at aso sa isang circle, hindi tulad ng isang mabangis na hayop na nag-aaway buong araw. Gayunpaman, upang maiwasan ang takot sa iba, ginapos pa rin sila ni Alex Dixon ng mga tanikala at nagsuot pa ng maskara. Noon lang naglakas loob ang driver na maglakad at magmaneho. Ang Colosseum ay naging mga guho, at si Madam Hong ay inilibing din sa ilalim ng lupa. Inutusan ng Soaring Mountain Dragon ang kanyang mga tauhan na pangalagaan ang eksena. Siya ay lubos na nagpapasalamat kay Alex Dixon, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo na may taimtim na mukha at sumigaw sa isang mahigpit na boses. Nasaan si Aming? Bakit hindi ko siya nakita? Puntahan mo siya at hulihin mo siya. Gusto kong patayin ng personal itong anak kung hindi karapat-dapat. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumugod at lumuhad sa harapan niya. Master Dixon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Tumangala ang dragon at galit na sumigaw. Anak ng Ab***Turk. May mukha ka pa para hanapin si Master Dixon. Nakagawa ka na ng katangahan. Muntik mo nang mapahamak si Master Dixon at ang Angshan clan natin. Pagkasabi noon ay hindi na niya napigilan ang galit at binigyan si Angshan Ming ng isang malakas na sipa sa dibdib. Ang lakas ng sipa na ito ay napakatindi. Halatang galit talaga ang dragon kapag gumalaw ito. Si Angshan Ming ay sinipa pabalik at iniluwa ang isang subo ng dog. Kabanata 613. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa, pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, lumipat sa lumuhad, at sinabing nakayuko. Dad, niloko din ako ni Bahong. Alam ng anak ko na bobo siya, kaya lumapit siya kay Master Dixon na parusahan siya. Bago pa siya makaluhad, muli siyang sinampal ni Longshan at pinagalitan siya. Bakit may basurang tulad mo sa Angshan family natin? Kung wala si Master Dixon, sinira mo na sana ang Angshan clan natin, isang basura. Pagkatapos niyang magsalita, sinimulan niyang sampilan ang magkabilang gilid ng mukha niya. Sa isang hininga, 7 o 8 beses na siyang sumampal. Diretso na lumuhad si Angshan Ming at hindi umiwas. Hinayaan niyang saktan at pag-alitan siya ng kanyang ama. Nabugbog at namamaga ang magkabilang gilid ng pisngi niya dahil sa palo. Namamaga ito na parang duguan. Pagkatapos ng laban, hindi pa rin nailalabas ng Soaring Mountain Dragon ang kanyang galit. Agad niyang itinutok ang kanyang baril sa templo ni Angshan Ming at sumigaw. Unfilial anak, kung may mangyari kay Master Dixon ngayon, kailangan kong personal na linisin ang bahay. Ang mga tao sa paligid nila ay biglang naging hindi mapakali. Takot na takot ang kanilang bodyguard na nakatayo malapit sa kanila kaya pinagpawisan sila ng malamig.
Mukhang kinakabahan din si Ang Shancheng, at sinigawan si Ang Shanming, walang silbi, lumuhad ka at yumuko kay Master Dixon para aminin ang iyong pagkakamali. Nagulat ang lahat. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapawis ng malamig para kay Ang Shanming. Ito ang bunsong anak ng Dragon One, at gusto niyang patayin ang kanyang anak sa harap ng lahat dahil kay Alex Dixon. Sino itong Alex Dixon na maaaring magpahalaga sa kanya ng dragon? Ibinaba ni Ang Shanming ang kanyang ulo at magalang na yumuko ng 3 beses kay Alex Dixon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang pagkakamali ay isang pagkakamali. Master Dixon, gulong-gulo ang ulo ko at muntik na kitang mapatay. Handa akong pabayaan mong parusahan ako. Gustuhin mo mang kitilin ang buhay ko, hindi ako magrereklamo. Napabuntong hininga si Ang Shancheng, at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Alam niya ang ugali ng kanyang ama. Palagi niyang inuuna ang pamilya. Kung talagang dumating sa life and death situation ng Ang Shan clan, siguradong susuko ang kanyang ama kay Ang Shanming. Natahimik ang paligid. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakita kay Alex Dixon. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at sinulyapan ang iilang tao. Sinabi niya sa isang patag na tono, kung hindi siya mamatay para sa kanyang mga krimen, puputulan niya ang isa sa kanyang mga braso bilang parusa. Pinagpapawisan ang mga noo ng mga bodyguard. Halatang binigay ng dragon ang mukha sa kanya, kaya dapat hinayaan ni Alex Dixon si Ang Shanming. Hindi nila inaasahan na parang braso ang sasabihin niya. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Seryosong sinabi ng lalaki, salamat, Master Dixon, sa pagiging mapagbigay. Pagkasabi niyon ay hinayla niya ang gatilyo. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. May lumabas na madugong butas sa kanang braso ni Ang Shanming. Nabali ang kanyang mga buto, at umaagos ang dugo. Namula ang kanyang mukha, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi gumagawa ng ingay. Ang nakakagulat na paghahangad na ito ay nagiging sanhi ng pagklik ng mga tao sa paligid ng kanilang dila. Maging si Ang Shancheng ay nabigla. Sa kanyang impresyon, ang maliit na kapatid na ito ay ignorante at nagloloko sa buong araw. Ang kanyang ama ay gumamit ng lahat ng uri ng paraan. Itinapon pa niya si Ang Shanming sa martial guards para magsanay ng 1 taon. Isa pa siyang walang kwenta, kaya sa ibang bansa na lang niya maipadala. Ayaw niyang makita siya. Hindi niya inaasahan na si Ang Shanming, na minsang nailigtas ni Alex Dixon, ay talagang magbabago sa kanyang pagkatao. Sumugod ang kanilang bodyguard para pigilan ang pagdurugo ni Ang Shanming. Itinulak ni Ang Shanming ang mga bodyguard at sinabi habang nakaluhod sa lupa, tinitiis ang sakit. Master Dixon, ikaw ang pinakamakapangyarihang bayani na nakita ko sa buong buhay ko. Mayroon akong hindi inanyayang pabor. Gusto kong makilala ka at ako. Hanggat kaya kitang sundan at matuto ng martial arts, gagawin ko ang lahat. Amin. Hindi napigil ang sumigaw ni Ang Shancheng. Nagsalubong ang kilay ni Ao Shanlong. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ito. Tinitigan niya si Alex Dixon na may komplikadong ekspresyon. Siya ang numero 1 pinuno sa buong Myanmar. Ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay nangunguna rin sa mundo. Kung nakilala ang kanyang anak na si Alex Dixon, bahagi ng kapangyarihan sa Ang Shan clan ay gagamitin ni Alex Dixon. Maging si Ang Shancheng ay nakakaranas ng sumimangot. Sa gayon, papalitan niya ang Ang Shan clan sa darating, at ang kanyang kapatid ay magiging disipulo ni Alex Dixon. Hindi ba ibig sabihin ay mas mataas ang status ni Alex Dixon kaysa sa kanya? Nagulat ang mga tao sa paligid. Ito ay isang malaking kapalaran na nahulog mula sa langit. Si Alex Dixon ay naging master ni Ang Shanming ay tumawid sa kanyang katayuan sa Ang Shan clan ay tumaas sa ibang antas. Nasa harapan niya ang kapangyarihan at kayamanan. Sa ilalim ng mga titig ng karamihan, mahinang umiling si Alex Dixon at sinabing, hindi ko ito tatanggapin. Natigilan ang Mount Dragon 1, at bakas ng kahihiyan ang bumungad sa kanyang mukha. Halos maghinala rin si Ang Shancheng na nagkamali siya ng narinig. Nagkatinginan ang mga nakapaligid na tao sa isa't isa. Hindi nila akalain na tatanggihan ni Alex Dixon ang kanilang alok. Talagang tumanggi si Alex Dixon sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi man lang niya naisip. Agad na nabalisa si Ang Shanming at nagmamadaling sinabi, Master Dixon, huwag kang mag-alala. Kahit na ako ay anak ng angkan ng Ang Shan, ako ay magiging sa iyong utos mula ngayon.
Hindi ako matatakot sa paghihirap o pagod, makinig ka sa sasabihin mo. Umiling pa rin si Alex Dixon at sinabing, hindi kita tatanggapin. You are not qualified to be my disciple. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Dragon Onyama, gayon din, sa tingin ko ang Colosseum ay may labis na puot. Mula ngayon, ang lahat ng Colosseum sa Manhong Peninsula ay isasara. Nagkagulo ang mga tao. Ang Colosseum sa Hong Kong Peninsula ay kumikita araw-araw. Bukod dito, ang Angshan clan ay may hawak na malaking bahagi ng mga bahagi, na katumbas ng pagmamay-ari ng isang buhay na gintong bundok. Ang Master Dixon na ito ay talagang naglakas loob na magyabang ng walang kahihiyan, at isara ito ng ganoon lang. Nagmuni-muni sandali ang Mount Dragon 1 at masayang sinabi, oo naman. Kung matutupad ko ang kahilingan ni Master Dixon, talagang tutuparin ko ito. Okay. Tumango si Alex Dixon at tumalikod na para umalis. Nakaluhod pa rin si Ang Shanming sa lupa, at napahiya rin si Ang Shancheng. Nilampasan ni Alex Dixon ang dalawa nang hindi tumitingin sa kanila. Natahimik ang karamihan. Nagulat sila sa mga kilo ni Alex Dixon ng paulit-ulit. Una, tumanggi silang tanggapin siya bilang kanilang alagad. Pagkatapos, iginiit nilang isara ang Colosseum, na walang puwang para sa negosasyon. Itong tinatawag na Master Dixon, kahit ang Angshan clan ay hindi siya nagustuhan. Gaano siya kabaliw? Nang makitang umalis si Alex Dixon nang hindi man lang lumingon, natigilan si Ang Shanming. Pagkabalik niya sa katinoan, mabilis siyang sumigaw, Master Dixon, tingnan mo kung saan pa ako magpalit. Kailangan kong magbago. Tanggapin mo sana ako bilang iyong disipulo. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at mabilis na umalis. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Longshan at umiling. Aming, at Cheng, dapat mong tandaan na si Master Dixon ay isang taong hindi natin kayang masaktan. Mula ngayon, kailangan mong pakinggan ang bawat salita niya at ituring mo siyang nakatatanda. Natatakot ako na ang swerte ng aming pamilya na maging kaibigan si Master Dixon. Ito ang naging kapalaran na natamo namin sa nakalipas na daang taon. Sa pinakamataas na antas ng kayamanan at kapangyarihan sa harap niya, ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso sa sinuman. Gayunpaman, hindi natinag si Alex Dixon. Hindi man lang kumurap ang mga mata niya habang tinatanggihan ang offer on the spot. Ganyang tao. Kung hindi siya ermitanyo na walang pakialam sa katanyagan at kayamanan, siya ay isang taong may pinakamataas na antas ng kayamanan. Higit pa rito, ang background sa likod niya ay napakalaki na nalampasan pa nito ang Angshan family. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong ni Alex Dixon ang alok. Dahil, ang kaunting kapangyarihan na ito ay isang mababaw na bahagi lamang sa kanya. Hindi niya masyadong iniisip iyon. Tuldok, tuldok, tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa hotel at nagtanong tungkol sa lugar kung saan ikinulong ang tatlong mabangis na hayop. Pagkatapos, umupo siya sa kanyang kwarto at inayos ang kanyang paghinga. Umalis siya sa Colosseum pagkaraan ng isang hakbang upang hanapin ang tatlong mababangas na hayop na ito. Nang iligtas niya si Ang Shanming, maginhawa niyang itinayo ang Magic Formation para protektahan ang tatlong mabangis na hayop na ito, para hindi sila masugatan sa pagsabog. Matagal na silang nakikipaglaban sa entablado ng War Beast, at nanalo sila ng daan-daang laban. Sa pagdaragdag ng natapos, na enerhiya na nababawasan sila ay tumayo na at ang Gore-Fining. Kabanata 614. Ang tinatawag na Gore-Fining ay tumutukoy sa mga Go-Masters na naglalagay ng hindi mabilang na makamandag na mga uod, na para sa kanila na pumatay sa isa't isa. Ang huling nakaligtas ay ang pinakamalakas sa mga makamandag na uod, na kilala bilang Gu King. At ang tatlong hayop na ito ay aktwal na gumamit ng parehong paraan ng Gore-Fining, na maaaring tawaging Beast King. Nakakuha na sila ng paunang katalinuhan at may bakas ng katalinuhan. Kahit isang Chi Condensation Cultivator ay hindi kayang talunin ang tatlong halimaw na ito. Kung sasaniin pa niya sila ng kaunti, tiyak na magiging napakalakas na mga espiritong hayop sila. Baka maabot pa nila ang lakas ng labanan ng Scarlet Python sa Shenlong Ridge. Makalipas ang 2 araw, isang grupo ng mga karwahe ang nagmaneho palabas ng Yangmeng City at nagtungo sa Cloud Mist Mountain sa labas ng lungsod. Ang unang ilang sasakyan ay ilang berdeng jeep, na sinundan ng 7 o 8 malalaking truck na natatakpan ng berdeng canvas. Lahat sila ay may logo ng Angshan clan sa kanila.
Umupo si Alex Dixon sa jeep sa harapan at dumungaw sa bintana. Umupo si Ang Shancheng sa tabi niya at magalang na ngumiti. Master Dixon, ang training base ng Angshan Clan's Martial Guards ay nasa Misty Mountain sa suburbs. Naipaalam ko na sa kanila noon pa man. Hinihintay ka ng lahat. Ilang araw na ang nakalipas, inimbitahan din ni tatay ang isang TCM fighter mula sa Yansia. Napakahusay ng manlalaban na ito sa paggamit ng gamot para gamutin ang mga pinsala dahil sa pagkahulog. Tinulungan din niya ang mga miyembro ng club na ayusin ang kanilang sarili mga kalamnan at buto kaya't hiniling niya kay Master Dixon na hayaan muna ang pagsasanay na hindi niya kailangang gawin. Ganun ba? Tumango si Alex Dixon, iniisip na ang Angshan Clan ay malamang na nag-imbita ng doktor na ito mula kay Yansia para pasayahin siya. Makalipas ang halos isang oras, nagmaneho ang convoy sa Cloud Mist Mountain. Ilang beses na umikot ang convoy sa kalsada ng bundok at unti-unting nagmaneho papunta sa tiyan ng bundok. Pagtingin sa bintana, matarik ang bundok at makapal ang puting ulap. Mukha talagang nagmamaneho sila sa ulap. Tuldok. Sa oras na ito, sa isang patag na lugar sa Lambak, mayroong ilang mga gusali ng semento at isang base ng pagsasanay. Sa training ground, mahigit isang dosenang lalaking nakasuot ng camouflage suit ang mga punching bag at mga nakabit na bar. Isang malakas na lalaki na may crew cut na nakasuot ng itim na vest ang humampas sa sandbag ng ilang beses at pinunasan ang kanyang pawis habang sinasabi, "Di ba sabi mo may bagong instructor na dumating ngayon? Bakit wala pa siya?" Ang isang lalaki sa tabi niya ay nag-click din sa kanyang dila at sinabi, "Narinig ko na ang bagong instructor ay isang makapangyarihang tao." Tumayo si Exi Fei sa gilid ng drill ground at pinag-cruise ang kanyang mga braso, sinabing, kung siya ay makapangyarihan o hindi ay isang bagay na matutukoy sa pamamagitan ng mga salita. Malalaman mo lamang kapag nakita mo ito. Mahiwagang sinabi ng lalaki, "Nabalitaan ko na ang bagong instructor na ito ay maaaring hatiin ang tubig dagat sa kalahati sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, at maaari pa niyang tumawid sa mga kipot sa pagtapak sa tubig dagat." Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga tao sa paligid ay nagtipon sa paligid niya ng may interes. "Dam, meron ba talagang napakagandang tao? Tama ba ang narinig ko? Napaka-fierce talaga ng bagong instructor. Is this something that a ordinary person can do? Atay, I'm afraid you're not bragging, right? Para maputol ang tubig dagat sa kalahati, dapat Diyos ka diba?" Ang grupo ng mga lalaki ay nagpahayag ng nagulat na mga ekspresyon, kalahating pagdududa. Lahat sila ay mga elite na pinili mula sa martial guards, at bawat isa sa kanila ay isang dalubhasa na kayang lumaban ng 10 tao ng sabay-sabay. Higit pa rito, marami sa kanila ang nag-training na noon, at kung ito man ay sa pangangatawan o lakas ng pakikipaglaban, malayo na sila sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang tagapagturo na ito ay maaaring hatiin ang tubig dagat sa dalawa ay mas mabangis. Masiglang nag-usap ang mga tao. Maraming mga tao ang nag-aabang na makilala ang mabangis na tao, ngunit mayroon ding ilang mga tao na nanunuya sa kanya, na iniisip na siya ay nagyayabang lamang. Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Isa lamang itong pantasya. Umisi din si Exi Fei, ngunit mas lalo siyang na-curious sa kanyang puso, at naging interesado sa misteryosong bagong instructor na ito. Beep, beep. Kasama ang ilang megaphone, isang grupo ng mga karwahe ang nagmaneho papunta sa training field. Pam ito at sumigaw ang isang lalaking nakatand. "Pumila ka." Agad na nakapila sa apat na maayos na hanay ang mga taong nakakalat sa training ground. Mabilis at bihasa ang kanilang mga galaw. Saludo. Sa isang swoosh, ang apat na club ay sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo at yumuko sa motorcade. Huminto ang sasakyan sa gitna ng training field, at magalang na binuksan ng driver ang pinto ng kotse. Tumayo si Exi Fei sa gitna ng team at magalang na ibinaba ang kanyang ulo. Ito ang tuntunin ng mga gwardya. Maliban sa kapitan at deputy captain ng bodyguards, ang iba pang mga guard ay kailangang yumuko at hindi tumingin ng diretso sa kanila. Ibinaba niya ang ulo niya bilang paggalang. Mula sa gilid ng kanyang mata, kitang-kita niya ang pulang carpet sa lupa. Ilang armadong miyembro ang nakatayo ng maayos sa magkabilang gilid ng red carpet, at mayroong higit sa 100 ng mahahalagang tao na personal na tumanggap sa kanila. Hindi niya maiwasang palihim na i-click ang kanyang dila. Instructor lang yun.
Hindi niya inaasahan na matatanggap siya ng Angshan clan sa ganoong kamahalan. Ito ay hindi pa nagagawa. Hindi niya alam kung anong klaseng big shot ang instructor na ito. Master Dixon, please get out of the car. Magalang na binuksan ni Ang Shancheng ang pinto ng kotse at hiniling si Alex Dixon na lumabas ng sasakyan. Bumaba ng jeep si Alex Dixon at tumingin sa paligid. Sa maluwag na lugar ng pagsasanay, mayroong 4 na maayos na linya. May humigit kumulang 300 tao, at napakaganda ng kanilang hitsura. Sa magkabilang ng red carpet, mahigit 1 gilid dosenang mga miyembro ang naghihintay na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Bahagya siyang tumango at nagutos, ilabas mo ang mga gamit ko sa truck. Mag-ingat ka, huwag basagin ang alak. Oo. Mabilis na tumango si Ang Shancheng at inutusan ang mga bodyguard na ilipat ang mga paninda. Narinig ng mga taong nakatayo sa training ground ang kanyang boses at hindi nila maiwasang magulat. Akala nila ay nasa katanghaliang gulang na ang highly respected big shot na ito, ngunit hindi nila inaasahan na napakabata pa niya. Para siyang binata na nasa 20s. Sino kaya ang maaaring magpahalaga sa kanya ng Angshan clan? Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Nagulat din si Exi Fei. Bigla niyang naramdaman na parang pamilyar ang boses na ito, at napabuntong hininga siya. Ang boses na ito. Bakit parang katulad ng brat na iyon na nagngangalang Dixon? Bagaman naisip niya ito sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo ng walang pahintulot. Dahil ayon sa alituntunin ng martial guards, kung ang isang mababang ranggo na bagong bodyguard na tulad nila ay maglakas loob na magtaas ng ulo ng walang pahintulot, sila ay mapaparusahan dahil sa pagiging walang galang. Bagamat hindi naglakas loob si Exi Fei na itaas ang kanyang ulo, ngumuso siya sa kanyang puso. Tiyak na hindi ito si Alex Dixon. Isang basurang ganyan, sa isang tingin lang, masasabing isa siyang bird-adong unan. Paano siya magiging karapat-dapat na maging isang instructor? Diretso ang tingin ni Alex Dixon at tumawid sa red carpet. Ang mga importanteng tao sa magkabilang side ay yumuko at bumati sa kanya. Pumunta siya sa harapan ng mga bodyguard at sumigaw, "Lahat kayo, itaas ang ulo." Nang marinig ang tunog na ito, naramdaman ni Exi Fei na siya ay natama ng isang stick. Masyadong pamilyar ang tunog na ito. Baka siya talaga. Itinaas ni Exi Fei ang kanyang ulo habang nanginginig. Nakalok ang kanyang tingin sa katawan ni Alex Dixon. Agad siyang natigilan sa kinatatayuan na parang tinamaan ng kidlat. Imposible. Bakit ganoon ang basurang may apelyidong Dixon? Sinabi ni Ang Shancheng, hayaan mong ipakilala ko siya sa lahat. Itong si Master Dixon ang instructor na namamahala sa iyong pagsasanay sa loob ng kalahating buwan. Bago pa siya makatapos, hindi napigilan ni Exi Fei na sumigaw, "Alex Dixon, basura ka. Hindi pwede ikaw yon. How dare you?" Agad na nagdilim ang mukha ni Ang Shancheng habang sumisigaw, "Sino ang nagsalita? How dare you disrespect Master Dixon? Get the hell out here." Pinandilatan ng pinuno ng mga bodyguard si Exi Fei at pinilit ang sarili na magsalita. "Exi Fei, lumabas ka. Leader, ako." Tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Exi Fei. Nanghihinayang siyang nasabi dahil sa excitement kanina. Wala siyang choice kundi kumagat ng bala at humakbang pasulong para sabihing, "Patawarin mo ako, iyang Master Cheng." Kabanata 615. Kumunot ang noo ni Ang Shancheng at nakilala rin si Exi Fei. Malamig siyang sumimangot at sinabing, "Captain Zhao, ito ba ang lalaking dinala mo dito?" "Young Master Cheng, please calm down." Bagong miyembro siya ng bodyguards at hindi niya alam ang rules. "Please forgive him." Yumuko ang kapitan ng bodyguards kay Ang Shancheng sa takot at kaba. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papunta kay Exi Fei. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Exi Fei at umungol, humihingi kaagad ng tawad kay Master Dixon. Nakatanggap si Exi Fei ng sampal sa harap ng lahat. Nag-iinit ang mukha niya sa sakit. Sa harap ng napakaraming tao, nahihiya siya na gusto niyang magukay ng butas at magtago dito. Gayunpaman, kinailangan ni Exi Fei na kumagat ng bala. Lumapit siya kay Alex Dixon at sinabing nakayuko, "Master Dixon, ngayon lang ako naging walang galang sa iyo. Patawarin mo ako." Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ang mga bodyguard ay may mga patakaran ng mga bodyguard. Ang paghingi ng tawad ay walang silbi.
Ang lahat ay mapupunta ayon sa batas. Kung hindi mo iginagalang ang iyong nakatataas, ikaw ay mapaparusahan ayon sa mga patakaran. Ulitin ang mga patakaran ng ilang beses, at magpalipas ng gabi sa solitary confinement room. Ano, pag-isipan mo? Pinigilan ni Exifei ang kanyang galit sa kanyang puso at isang alon ng galit ang dumaloy sa kanyang ulo. Tumaas ang kilay ni Alex Dixon at malamig na sabi. Ano? May opinyon ka ba? Hindi. Walang nangyayari. Si Exifei at umiling. Tumango si Alex Dixon. Mabuti naman. Bumaba na tayo. Naikuyom ni Exifei ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Puno ng puot ang puso niya. Ginamit ng lalaking Dixon na ito ang kanyang opisyal na negosyo para maghayganti para sa kanyang personal na paghihiganti. Siya ay kanyang kamag-anak, kung tutuusin. Ang kanyang biyenan at pamilya ay nagmamadaling humingi ng pabor sa kanyang mga magulang. Hindi ko akalain na itong si Dixon na ito ay biglang magiging superior ko at ipapahiya ako sa harap ng lahat. Puno ng galit si Exifei, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Nakanganga na lang siya at nilunok ang galit habang tumalikod at umalis. Nakadalawang hakbang pa lang siya nang biglang narinig niya ang boses ni Alex Dixon sa likuran niya. Ayun, umalis na lang. Ni hindi man lang binati. Parang walang rules ang mga bodyguard mo. How do you usually train them? Pinigil ni Exifei ang kanyang galit at nakatalikod lang siya at sinabing, oo, Drill Master Dixon. Malamig ang boses ni Alex Dixon, ngunit naging berde ang mukha ni Kapitan Zhao nang marinig niya ito. Ang mga miyembro ng bodyguard ay pawang mga elite, at sila ang namamahala sa mga personal guard ng Angshan clan. Sa harap ni Young Master Cheng, hindi ba ibig sabihin ito ay hindi niya sila madisiplina ng maayos? Agad na umungol si Kapitan Zhao kay Exifei, bilang kapitan ng ika-4 na club, paano mo pinakitunguhan ang iyong mga nakatataas? Magwala at tumakbo ng 30 laps sa lugar ng pagsasanay. Ika-4 na club, umupo ng magkasama at tumakbo ng sama-sama. 50 lap. Katatapos lang niya sa kanyang physical fitness training, kaya nagpatakbo siya ng isa pang 50 lap. Kapag tumakbo siya, pagod na pagod siya at babagsak siya sa puti. Malamig na pawis ang bumuhos sa noo ni Exifei, ngunit hindi siya nang ahas na nagpapakita ng anumang kawalang galang. Malakas lang ang nasabi niya, oo. Sa likod niya ay ang pang-4 na club. Ang buong team ay bagong miyembro ng bodyguards. Walang katapusang nagrereklamo ang grupo ng mga tao. Ilang araw pa lang sila dito, pero badly trained na sila. Kung tumakbo sila ng isa pang 50 laps, mabali ang kanilang mga binti. Gayunpaman, ang utos ng militar ay kasing bigat ng bundok. Ang grupo ng mga tao ay walang pagpipilian kundi ang lumabas at tumakbo sa paligid ng training field sa maayos na paraan. Nang makitang si Alex Dixon ay nagpakita ng kanyang lakas sa pagdating niya, ang iba pang miyembro ng club ay hindi na nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang sa kanya. Ipinakilala ni Angshan Cheng si Alex Dixon sa karamihan at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon ng mga bodyguard. Ang mga bodyguard ay hinati sa 4 na club. Ayon sa ranggo ng lakas ng labanan, isa sa mga club ang pinakamalakas, at ang ika-4 na club ay ang bagong pangkat ng bodyguard. Ang kapitan ng pangkat ay si Exifei. Ang pinuno ng unang pangkat ay si Zhao Yingqi. Siya rin ang namamahala sa buong pangkat ng mga bodyguard. Bukod sa kanyang makapangyarihang martial arts skills, isa rin siyang cultivator na umabot sa huling yugto ng chi refining. Hapon na tanghali, sinamahan ni Angshan Cheng at ilang mahahalagang miyembro si Alex Dixon sa kantin. Inutusan nila ang buong club na buwagin at opisyal na magsanay kinabukasan. Sa ilalim ng nakakapasong araw, tumakbo si Exifei sa training ground na humihingal. Nang makita si Alex Dixon na papasok sa kantin para kumain ng hapunan habang siya mismo ay parurusahan, lalo na siyang nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Pagkatapos ng 50 laps, naramdaman ni Exifei na malapit ng mabali ang kanyang mga paa. Napaupo siya na paralisado sa training ground, hindi makabangon. Nagrereklamo rin ang mga miyembro ng team sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, lumapit ang lalaking nakaitim na singlet na may lamang sandbag at hinagisan siya ng ilang steamed buns. Iniunat ni Exifei ang kanyang kamay upang saluhin ito at nagtanong, Kuya Yuan, wala na bang pagkain sa kantin? Sabi ng lalaking naka-black singlet, madilim na. Steamed buns na lang ang natitira. You can make do with them.
Pagkatapos sabihin niyon, pansamantalang nagtanong siya, Fei, sa tono mo ngayon, parang kilala mo ang bagong instructor na ito. Hinawakan ni Fei ang malamig na steamed bun sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng hinanakit, at agad na sinabing may hinanakit, karapat-dapat ba siyang tawaging instructor? Ang Dixon na ito ay aking kamag-anak. Alam ko ang kanyang background. Siya ay matrilocal son Bianan. Nang marinig nilang magsalita si Fei, nagtipon ang mga tao sa paligid niya at nagsimulang magtanong. Ang lalaking naka-black singlet ay si Zhu Yuan. Siya ang kapitan ng Team 2 at nagkaroon ng magandang relasyon kay Fei. Natigilan din siya. No way. Alex Dixon is your matrilocal son-in-law. Kinagat ni Fei ang manto na parabang kinakagat niya ang karne ni Alex Dixon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, I swear to God. Huwag mong isipin na napakalakas niya. Kaunti lang ang alam niyang galaw. Noong tag-araw siya, manluloko siya. Umasa siya sa panlilinlang at panlilinlang para suyuan ang hindi mabilang. Mga boss, hindi niya inaasahan na susuyuan niya si Young Master Cheng sa mga bilog. Hindi naman. Sumimangot si Zhu Yuan at may pag-aalinlangang sinabi, ngunit narinig ko mula sa iba na si Alex Dixon ay maaaring tumawid sa tubig at tumawid sa dagat. Narinig mo siyang nagyayabang. Ilantad ko na ngayon ang tunay niyang kulay. Inilabas ni Fei ang kanyang telepono at tumawag sa Lewis family. Nagsisiksikan ang mga tao sa paligid niya, pidgol ang paghinga. Si Albert Lewis ang sumagot ng tawag. Mabilis na nagpalitan ng ilang salita si Fei, pagkatapos ay hindi na niya sinasadya. Uncle Liu, marunong ba ng martial arts ang manugang mong si Alex Dixon? Magaling ba siya? Hindi alam ni Albert Lewis kung ano ang nangyayari dito, kaya napangiti siya at sinabing, kanino mo narinig yon? Mas malakas lang si Alex pero hindi siya marunong sa martial arts. Mabilis na sinabi ni Fei, ngunit narinig ko mula sa iba na maaari siyang maglakad sa kabila ng dagat at hatiin ang tubig dagat sa dalawa. Totoo ba ito? Paano ito posible? Biglang tumawa ng malakas si Albert Lewis. Xiao Fei, ang aking manugang na si Alex Dixon ay isang ordinaryong tao lamang. Paano niya malalaman ang sinasabi mo? Saan mo narinig iyon? Pagkatapos sabihin niyon, mabilis na nagtanong si Albert Lewis, Xiao Fei, may ginawa ba ulit si Alex sa panig mo? Sabihin ko sa iyo, tinulungan niya ang ibang tao na tingnan ang feng shui sa bansa at niloko lang sila ng kaunti. Pero sa Myanmar realm kailangan mong bantayan siya para sa akin. Si Albert Lewis ay mahihiyain. Siya ay nasa tenterhooks, natatakot na si Alex Dixon ay tumakbo pabalik ng bansa upang tingnan ang feng shui at gumawa ng gulo. Nagpanggap si Fei na walang nangyari. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, Tio Liu. Babantayan ko siya. Pagkasabi nun, nagsambit pa siya ng ilang perfunctory words at saka ibinaba ang tawag. Pagkababa niya, sumabog ang mga tao sa paligid. Alex Dixon really is trash. He asked a matrilocal son-in-law to be our instructor. Is he treating us like idiots? Ako ang unang tumanggap ng ganitong uri ng trash training sa amin. Hindi naman, ayokong pahirapan ng basura sa loob ng kalahating buwan, na nagiging sanhi ng pagkawala ng mukha ko. Galit ding sambat ni Zhu Yuan. Kung ako ay sasaniin ng ganitong uri ng tao sa loob ng kalahating buwan, ito ay isang insulto sa aking katalinuhan. Inilibot ni Fei ang kanyang mga mata at sinabi kay Zhu Yuan, kapatid na Yuan, sa mga bodyguard, bukod sa kapitan, ikaw ang pinakamaganda. Bakit hindi natin ipakita ang kanyang hanapin ngayon at sa kanya ang ating lakas upang siya ay mga umatras? Nang matapos siyang magsalita, pinasigla siya ng mga tao. Walang gustong sanayin ng walang kwentang tao. Tinapik ni Zhu Yuan ang kanyang dibdib at nanunuya. Sige, let's go find him now and ask Master Dixon to spar with him. Let's see kung may mukha pa siyang mananatili dito kung mabugbog ko siya. Kapatid na Yuan, kahanga-hanga. Natuwa si Fei at agad siyang nambobola. Si Zhu Yuan ay cultivator, isang late-stage na chirefining expert, at kapantay ng kapitan na si Zhao Yingqi. Ang kanyang katawan ay matigas at malakas, at kaya niyang durugan ang isang buong laryo sa pulbos gamit ang isang kamay. Gumamit man siya ng kutsilyo para hiwain ang katawan niya, kaunting white mark lang ang nagagawa niya.
Hanggat umatake si Zhu Yuan, kahit na may bakal at bakal na buto si Alex Dixon, bugbugin pa rin siya hanggang sa maiihi ang kanyang pantalon. Isang grupo ng mga tao ang naghiyawan at naghiyawan. Pinalibutan nila si Zhu Yuan at naglakad papunta sa lugar ng kampo.